Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga ginigilig kong mga kapatid, tayo muli nagkatipon-tipon sa hapag ng ating mahal na Panginoon. At sa hapag na yan, tinatanggap natin ang tinapay na nagbibigay buhay na walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Sa pagtanggap natin ng tinapay na yan, hindi lang tayo maiibsan ng ating kagutuman, kundi matitigil ang ating pag-aantay sa biyayang ating inaasahan. Siya ang kabuuan, siya ang kaganapan ng biyaya, siya ang kaganapan ng pagpapala. Kaya naman mga kapatid, tanggapin natin siya sa Eucharistiyang ito. Tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon bilang tinapay na nagbibigay ng buhay at nagkakalob sa atin ng kaginhawaan. Subalit sa pasimula ng ating pagdiriwang, ating munang aminin sa ating mga sarili, ang ating mga kadustahan, ang ating mga nagwapagkukulang at pagkakasala. At ating hilingin na tayo malinis, dalisayin ng pagpapala ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasiga sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog, sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe, sa darating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbukha ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukay dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe,
Maari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kaniyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain sa pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga ginikilo ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang paanyaya, ito ang hatid sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Ang pagtanggap natin sa ating mahal na Panginoon ay katulad din pagtanggap natin at paglagay natin ng pagkain sa ating katawan. We become what we eat, and what we eat become part of us. Isa lang naman ang talagang namang layunin ng ating Panginoon, na tayo ay tumanggap sa Kanya at hindi lang siya ang maging parte ng ating pagkatao, kundi tayo maging parte ng Kanyang pagkadiyos. Napakaganda. Walang masama sa layunin ng Diyos. Walang masama sa layunin ni Kristo. Ayun ay para naman tayo ay makapiling niya at makasama niya at maging kabahagi niya.
Sino ba naman ang hindi nais makibahagi at makabahagi kay Kristo? Kaya nga tayo sa ating banal na pagdiriwang ngayong madaling araw nito, unang misa sa araw ng Huwebes, mga kapanalig, ay nakikibahagi tayo. We are part of something great. And who is that great? Christ. He would wanted us to partake and to be part of something great in this life. Kaya nga, mga kapatid, wala ko nakikita yung masama sa paanyaya ni Jesus. Ganoon pa man, kung minsan gumagamit ang ating malapanginan ng mga maanghang at malalaking mga salita na higit sa ating pangunawa. Kung kakainin natin ang kanyang laman, magiging parte niya tayo at magiging parte tayo ng kanyang buhay ng tagapagligtas. Kung yun ang kanyang ginagamit na pananalita, kung higit sa ating pangunawa kanyang ginagamit na pananalita, natural lamang yan sapagkat higit naman siya sa ating lahat. Hindi natin kailangan mapapantayan ng isip ng Diyos. Hindi natin kailangan mapapantayan ng kamalayan ng Diyos. Ngunit, may kakayahan tayong makibahagi sa plano ng Diyos. At layunin ng Diyos sa atin ay makasama niya tayo. At nakatulad ng sinasabi niya sa unang bahagi nating Ebanghelyo, no? Walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya sa akin ng aking Ama. Nakikibahagi, nakikipamayam din ng Ama upang tayo ay mapalapit at maging kabahagi ng kanyang anak. At sa ginagawang ito ng ating Ama, mga kapatid, nangangahulugan lamang na hindi nais ng Ama na mawawalay tayo sa kanyang anak. Dapagat pag nangyari yan, mawawalay din tayo sa ating Ama. At kung tayo nakikibahagi sa kanyang anak at kabahagi tayo sa layunin ng kanyang anak, nagiging kabahagi din tayo ng Ama. Hindi ba, mga kapatid, kung mapapansin nyo, hindi tumitigil ang Diyos. Hindi tumitigil ang Panginoon sa pag-anyaya upang tayo makibahagi at makabahagi sa kanyang pagliligtas. Ayaw niya tayong mawalay sa tagapagligtas at gusto niyang makibahagi tayo sa plano ng pagliligtas upang tayo ay ganap na maligtas. Gusto niya tayong anyayahan na makasama ang kanyang bugtong na anak. Gusto niya tayong makaganap at makapisan ang kanyang anak upang siya man din ay makapisan natin. At upang tayo ay makaganap sa kanyang biyaya. Aba, napakaganda. No? Liban sa kasabihan sa wikang Ingles, mga kapatid, na we become what we eat. No? At malalaman mo ang katauhan natin, you will understand the nature of a person depending on the food he eat. Di ba? Ay, mga kapanalig, tayo mga Pilipino, hindi ako naniniwala na tayo ay naghihirap. Kung ang pamantayan natin ay pagkain, mga kapatid, hindi po ako naniniwala tayo po ay naghihirap. Sapagkat maging ang mga pulubi man sa kanlansangan, maging mga naghihikahos, mga kapatid, ang una nasa isip natin, kaya tayo, kung minsan nakikibaka sa buhay na ito, para meron tayong makain. Pero itong Panginoon natin, siya mismo ang dumudulog sa atin. Siya mismo nag-aanyaya sa atin. Siya mismo ang lumalapit sa atin. At sa pamamagitan ng pagpapala ng kanyang Ama, na hindi nagpabaya, na nagbigay sa atin ng tinapay, nagbibigay buhay, nagbigay ng katawan ng kanyang anak, ay pa mga kapatid, ano ba pang hinihintay natin? Ano ba dapat asahan natin? Marami. Una, marami tayong aasahan sa Diyos pag tinanggap natin ang bugtong niyang anak. Pag tinanggap natin sa ating pagkatao ang kanyang anak. Hindi naman dahil kakain natin ang kanyang laman, hindi dahil kakain natin ang tinapay. That's not the point. But the manner Christ wanted us to understand, ang pagtanggap natin sa Kanya ay pagtanggap natin sa Kanyang pagkadiyos, sa Kanyang katauhan. At kapag tayo nakikibahagi at tumatanggap sa Kanyang katauhan, tayo nakikiganap sa Kanyang katauhan bilang anak ng Diyos. Ito ang pangako ng Panginoon. Ito ang handog niya sa atin. Ayaw niya tayong maiwan, ayaw niya tayong mawalay, ayaw niya tayong mahiwalay. Kaya, tinitipon niya tayo. Tinitipon niya tayo. Inaanyayahan niya tayo. Tinatawag niya tayo. Para ano? Para sa ating pakikibahagi. The Bread of Life Discourse is only one of the means of God to call on us, to gather us up, to be invited by Him. At
ang pinakarurok ng ating tinatawag na pinaka-aasam sa buhay ay yung walang iba kundi ang tanggapin siya. Ang pagtanggap natin sa Kanya, mga kapanalig, ay yung tinatawag nating, acceptance is to embrace God. Diba? Yung pagtanggap mo, yung pagyakap mo sa Kanya. Yun yung tugon mo. O, diba? Yung tugon mo. Pero ano yung kahinatnan mo sa pagtugon mo? Yun yung nais na ipabahagi sa atin, ipaalam sa atin ng Ebanghelyo ni San Juan. Na ang pagtugon mo, dahil kasi mayroong anyaya. There is an invitation. There is a call. And there's only one thing to respond for us. Yun yung ating pinanghahawakan. Yun yung parte natin, yun yung bahagi natin. You need to respond. But how? If God offers His body, if God offers Himself, then we must embrace. We respond by embracing Him, by being. Alam niyo, pag tayo raw po mga kapatid, kapag tayo ay tumanggap sa Diyos at niyakap natin ang Diyos, nagiging isa yung ating katawan. Nakikibahagi tayo sa katawan ng Diyos na banal. At ang ating kahinaang katawan ng panlupa ay nakikiisa sa Kanyang katawan when we embrace each other. Nakikiisa na lamang yan. At ito yung pinakamaganda sa lahat. When we embrace God as He would wanted us also to be embraced by Him, hindi lang yung damdamin ang nagtatagpo. Hindi lang yung katawan ang nagtatagpo. Nagtatagpo yun din yung ating mga katauhan. And yun yung tinatawag nating kaganapan, concrete na kaganapan. When we partake of Christ's body, nagiging parte siya ng buhay natin. Pero higit sa lahat, nagiging kabahagi tayo sa Kanyang buhay. Tandaan mo yan, Hindi utang na loob ng Diyos na tanggapin natin siya. Sa pagtanggap natin sa Kanya, sa banal na Eucharistia, tayo pa yung nabibigyan ng benepisyo. Tayo pa mismo yung nabibiyayaan. Tayo pa mismo yung nagkakaroon ng katauhan. Bagong katauhan sa pagyakap mo sa Diyos, para mo na rin niyakap at tinanggap yung bago mong katauhan, handog niya. And that is the bread of life that we are receiving. In the Eucharistic celebration, ito sa banal na misang ating ginagagalawan ngayon, di ba? We become what we eat. Di ba? Pag tinatanggap, madalas mong tanggapin si Kristo sa banal na Eucharistia, nagiging parang ikaw ang katauhan ng Diyos. Nagiging parte ng pagkatao mo. O mas malalim na pangunawa, nagiging kabahagi tayo ng Diyos. We become one body. We partake in the body of Christ that saves, and we are body that needed to be saved, kailangan nagkaroon ng pagkakaisa. At ano yun? Yun yung kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Diyos Ama na nagbigay ng Kanyang bugtong na anak. Kaya naman mga kapatid, sa tuwing tayo nagkakaroon ng banal na pagdiriwang, ito yung pagkakataon na ikay tumanggap. At ito rin pagkakataong tinatanggap ka ng Diyos. So ano pa? Papag-isa na tayo. Makiisa na tayo. At magkaroon ng kaganapan ng ating pagyakap at pagyakap ng Diyos sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng Kanyang puso ay sinugo ang Kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Sa bawat pagdalangin ng ating po itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin ng Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan, at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip,
naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Biyayang nagmula sa pagpapala mo. Kapuri-puri kay Diyos lumikha na sanlibutan sa ganda loob na itong aming may alim. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa ngalan ng Panginoon, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman,
nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, dumulog po tayo sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng itinurong panalangin ni Jesus sa atin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso ng masama,
Hinihiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga ginigilig kong mga kapanalig. Kasalanan ng sanlibutan, kalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo. Mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Mga ginigilig ko mga kapanalig, sa darating na linggo, ika-21 ng Abril, ay po. Itong banal na misang ito ay ating iniaalay sa ating mga kapanalig na may karamdaman sa mga sandaling ito, sa mga kapanalig nating pinangakuhan nating isasama at idadalo at idudulog ang kanilang mga kahilingan sa banal na misang ito ng Healing Mass sa Veritas. Lalo-lalo po si Nanay Carrie Cruz na ina ni Kapanalig Erwin Cruz. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon
pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay sa karunungan at pagpapala ni Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ay nagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento. Alalahanin po natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan at takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahaning ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran ng wata ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Supplementum sensum defectui genitori genitoque lausedio bellatio cedenti abuntroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, omne delectam emptum et sehebentem, oremus Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quae sumus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptionis tui fructum in nobis vigeter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na tao at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo.
Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria at Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O